na. Sabay-sabay na tayo magdeklara ng pagpapala this Sunday and every Sunday hanggang sa matapos ang taong 2026. Sabay-sabay tayo magdeklara in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Yan, say it every day and claim it. And indeed, sa 10 taon nating pinagdideklara itong super blessed, itong Macarius, indeed, kita nga natin, tayo ay super blessed. Amen? Amen. So, ayan. So, let us begin. Ang pag-aaralan po natin ngayon is in line para po sa simula ng taon, moving forward with God. Yan. Keeping the momentum strong this 2026 and beyond. Yan. So, bago po tayo magsimula, kamusta po ang New Year's resolution? Ngayon ay ang pang 11th day ng 2026. Yan. Nasimulan na po ba? Nasimulan na po ba? Kasi alanganin na, no? Thursday kasi yung New Year, di ba? Kung Monday sana, di ba? So Monday na lang. Nasimulan po ba nung Monday? Bukas na lang. Ayan. Good for you kung nasimulan nyo na. Good for you kung na-start mo na, kung magsisimula ka pa lang, and good for you kung tuloy-tuloy na. And meron na po bang nakatapos na ng New Year's resolution hanggang kahapon? Tama na. Meron bang ganoon? Wala naman. Okay. O sa February 1 na, para 1 talaga ang start. Meron ba? Yan. So before we move forward sa first lesson ng year 2026, yan, let us look back muna sa mga nangyayari sa atin sa 2025. Tanungin mo nga yung sarili mo, kamusta ang 2025 ko? Ayan. Sumagot ba yung sarili mo? Ayan. So, kamustahin mo yung 2025 mo? Sino dito yung tingin nila naging meaningful yung 2025 nila? Taas ang kamay. Ayan. Amen. Praise God sa mga nagtaas ng kamay. Pero, sino dito yung feeling nila? Madami silang nagawa, madaming na-achieve noong 2025. Ayan. Parang nauubos yung nagtataas ng kamay. Meron naman siguro, okay lang. Same, ganun pa rin. Parang nangyari noong 2024. Yan. Parang meron ba? Parang wala namang nangyari. Parang dumaan lang yung taon, natapos lang yung taon, tapos 2026 na. Yan. Pero mga kapatid, meron yan. Sabihin sa katabi, meron yan. Ayan, merong nangyari. Bakit? The mere fact na nandito ka, nakaupo, nakikinig kasama namin, ibig sabihin, kasama ng Panginoon, ibig sabihin, mayroong nangyari sa iyong buhay. Amen? Amen. And malaking bagay na yon na na-accomplish mo. Yung ngayong 2026, nandito ka pa rin sa bahay-sambahan. Amen? Kasi yung iba nawala, yung iba umalis, di ba? Yung iba mga bumalik ng 2025, tapos nawala ulit. Pero ikaw, kapatid, simula ng 2025 o simula ng pagbalik mo dito ng 2025, nandito ka, nag-aaral, matatag, kasama ang Diyos. Amen? Amen. Isang malaking accomplishment po iyon. Amen? Amen. Yung manatili ka sa Panginoon kahit ano yung mangyari, it's a very big accomplishment. Kaya hindi sayang ang 2025, hindi walang nangyari sa 2025. Maganda ang naging 2025 kasi kasama pa rin namin kayo dito sa bahay-sambahan. Amen? Amen. Sige nga po, palakpakan niyo po ang inyong sarili. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Amen. Yan. Sabihin sa sarili, I'm so proud of you, nagstay ka. Yan. Sige, sabihin mo naman sa katabi mo, I'm so proud of you, nagstay ka. O sa kabila naman, baka magtampo yung kabila, I'm so proud of you, nagstay ka. Ayan. Ayan. And the Lord is proud of you dahil nandito ka matatag, kasama pa rin ng Panginoon sa kanyang mga gawain. Amen? Amen. Sige, palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Amen. Ayan. So this year, 2026, syempre, sama-sama pa rin tayo. Patuloy na mag-move forward at mananatili sa gawain at presensya ng ating Diyos. Amen? Amen. So let us begin. Ang lesson po natin ay entitled na Moving Forward with God, Keeping the Momentum Strong this 2026 and Beyond. Yan. Mga kapatid, the world will move on with or without you. Naniniwala po ba kayo? Tuloy ang mundo. Nasa kwarto ka man
o nasa labas, nagtatrabaho ka man o hindi, nag-aaral ka man o hindi. Sa ayaw at sa gusto mo, tuloy-tuloy lang yan. Lilipas ang oras, dadaan ang mga araw, ang mga linggo, dadaan ang buwan, tapos magugulat ka, December na ulit, tapos na yung taon. So kung hindi ka gagalaw, maiiwan ka. And people hate change, di ba? Karamihan sa tao, ayaw nila ng pagbabago. Bakit? Kasi doon tayo sa nakasanayan na ayaw ng mababago. Kasi nga, komportable na ako dito sa ginagawa ko na to eh. Bakit pa babaguhin? Di ba? Halimbawa, sino may mga nanay ba at tatay dito na dati ayaw ng touchscreen na cellphone. Bakit? Dumami yung letter, di ba? Ang dami, may cute. Tapos hindi pa sunod-sunod yung ABCD, di ba? Dati, sa 2, ABC, di ba? Sa 3, D, E, F. Ganun lang. Pero nung dumating yung touchscreen, ano ba naman yan? Dami-dami namang letter. Asan ba dito yung A? Asan ba dito yung S? Di ba? Hanap-hanap. Pero ngayon, di ba? Alam na alam ng gamitin, di ba? Nakakapag-Facebook na, nakakapag-Messenger na, di ba? May My Day na ng accomplishment ng anak, tapos may background song pa na Thank You Lord, di ba? Yung mga ganun. Yeah. Proud na proud sa kanilang mga anak, di ba? Dati text-text lang, ngayon kapag kinamusta si kumare, si kumpare, may picture pa, di ba? May video call pa, di ba? May screenshot pa ng chismis. May screenshot pa ng favorite na Bible verse na mabasa, di ba? Amen. Di ba? We hate change, pero kung hindi tayo sasabay, may iwan tayo. Amen? Amen. Di ba? Mas maganda naman yung nangyari nung sumabay tayo sa pagbabago ng mundo, di ba? Amen. Sasabay tayo, pero hindi tayo makikiayon. Sasabayan natin kung ano ba yung mga magagandang pagbabago, di ba? Pero yung mga hindi magaganda, hindi natin sasabayan. Kasi hindi naman porket ginagawa ng marami ay tama na, di ba? Hindi naman porket madami ang gumagawa, tutularan na natin. Dapat, bilang anak ng Diyos, alam pa rin natin kung saan tayo lulugar. Alam pa rin natin kung ano yung gagayahin natin sa mundo. At syempre, alam pa rin natin kung ano yung papakita natin sa mundo bilang mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Yan. So anyway, balik tayo. Galaw-galaw kasi, baka maiwan ka. Yan. Pwede namang dito na lang tayo, 'di ba? Nakaupo kada linggo, okay na 'yon, natututo naman ako, 'di ba? Pwede namang hindi na mag-join ng ministry, natututo naman tayo. Lumalago din naman ako kahit papaano. Pwede din namang hindi na humayo, 'di ba? Kaya naman ng mga care leaders natin 'yan, 'di ba? Pwede namang ganito na lang, pwede namang ganyan na lang, 'di ba? Pero mali po yung ganitong mindset. Okay. Bakit? Hindi tayo lalago, hindi tayo tatatag. May iwan po tayo. Kaya naman, let me give you 4 ways, 4 lang po ito, mabilis, on how to move forward with God. Let's start with number 1. Yan. How to move forward with God. Number 1, ano po yung una? Forget the past. Yan. Isaiah chapter 43 verses 18 to 19a. Forget the former things, do not dwell on the past. 19a, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Ayan. Isa po sa mga bagay na pumipigil sa atin to move forward para magpatuloy is our past. Amen po ba doon? Mag-a-agree po ba kayo doon? Amen. 'Di ba? Yung past natin, sino dito yung merong mga past hurts and disappointments o mga struggle na hindi nila mabitawan? Diba? Yan. Meron? Kung meron man, well, brothers and sisters, hindi ko alam kung ano man po yung past hurts and disappointments nyo, and hindi ko din alam kung gaano kaliit yan or kung gaano man kalaki yan, 'di ba? Kung gaano nakatagal. And we do not say na hindi valid yung paghawak mo dyan kasi hindi naman namin alam, hindi rin namin nararamdaman kung ano yung nararamdaman nyo. Pero here is one thing that I'm sure. Ito yung isang bagay na sigurado ako. God wants you to let go of these hurts and disappointments and let Him comfort you and heal your broken hearts. Diba? Para makapag-move forward ka na this year 2026, kasama siya. Amen? Amen. Hindi man namin alam, di man namin sigurado, di man namin ramdam, ang sigurado lang kami, gusto ng Diyos na bitawan mo yan. Amen? Yan. Mahirap umabante kung madami kang daladala, di ba? Mabigat,
Di ba? Pag madami kang dala, mabagal ka talaga. Lalo na kung mabigat. Kaya naman kung ano man yung dinadala mo, I hope and pray this year, this 2026, you may have the courage to let it go. Let go and let God take care of it. After all, hindi naman ako, hindi naman si brother, hindi naman si sister, kundi si Lord. Si Lord lang ang makakapag-heal sa iyong pusong nasugatan. Amen? Amen. So, hindi man ngayon, I hope this year 2026, yung mga malalaking hurts and disappointments nyo, mabitawan nyo na, maibigay nyo na sa Diyos. Amen? Amen. Yan. Let it go and let God take care of it. Yan. So, let go of the past, but remember the lessons learned from it. Diba? Kasi, hindi naman ibig sabihin na kinalimutan mo na talaga lahat na para bang walang nangyari. Parang noong nakaraan, napasok ka sa kawali, ay mainit pala to. So sinabing let go of the past, kinabukasan, pagkakita mo ng kawali, hinawakan mo ulit. Diba? Hindi naman ganon. Dapat, pag let go mo yung nakaraan, baunin mo yung lesson na yung natutunan. Amen? Amen. Let go of the past, but remember the lessons learned from it. Let go of the pain. Bitawan mo na yung sakit na naramdaman mo. Retain the lesson. Amen? Use it for growth para sa ikalalago mo. And do not repeat the mistake. Huwag nang uulitin. Laging tatandaan, you should not be defined by who you were, but by who you are. Hindi mo dapat sukatin ang halaga at pagkatao mo kung sino ka dati. Sa halip sa kung sino ka ngayon. Amen? Amen. Sino ka ba ngayon? Isang matatag at malakas na Kristiyano na namumuhay kasama ang Diyos. Amen? Amen. So Jeremiah chapter 29 verse 11. Famous verse, sabayan niyo nga po ako. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan. Ano daw ang plano? Plans to prosper and not to harm. Yan. Hope and future. So, future po, hindi past ang plano sa iyo ng Diyos. Kaya naman, let us not dwell on the past. Huwag na tayong mamuhay sa nakaraan. And remember that God has a plan for you. And it's not in the past. It's in the future. Yan. Christians are new creations through Christ. Amen? Kapag nakipag-isa ka kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Amen? So, it's time to move forward, di ba? Into what He has prepared for you. Move on na. Iwanan na ang nakaraan. Let your faith be your motivation, di ba? Panghawakan mo yung pananampalataya mo and do not dwell on the past. Instead, mag-focus ka kung what is ahead. Kasi kakatingin natin, minsan, nawawala yung focus natin sa nasa harapan natin. Tingin tayo ng tingin doon sa likuran natin, yung mga past hurts and disappointments natin. Hindi natin napapansin. Habang lumalakad tayo, ang daming blessings na binibigay ng Panginoon. Hindi natin na-appreciate. Bakit? Doon tayo nakatingin sa likod, hindi sa harap, hindi sa nangyayari ngayon. Amen? Amen. So, let go of the past and look forward, di ba? Tingin tayo on what lies ahead. Bakit? Napakadaming plano ng Diyos sa atin. Napakadaming pagpapala ng Diyos na nakalaan para sa iyo this year 2026 and onwards. Kailangan mo lang gawin, tignan and appreciate kasi walang araw na ginawa ang Diyos na hindi kanya pinagpala. Amen? Amen. Bawat araw na dumaan, may blessings kang natanggap. Baka hindi mo lang napapansin. Baka akala mo lang wala kasi hindi mo nakikita. Kasi nga, dun ka nakatingin sa likuran sa mga nangyari nung nakaraan. Amen? So, tingin tayo on what lies ahead. Kung ano yung nasa harapan natin. Focus on what's ahead and move forward with confidence kasama si Kristo. Bitawan na po natin kasi hindi tayo makaka-move forward sa future na plano ni Lord kung patuloy tayong mananahan sa ating past. So trust that the Lord will help you move forward and guide you to make the best choices. Hindi mo man nagawa yung best choice dati, ngayon kasama ang Diyos, sigurado ako mapipili mo kung ano yung the best. Bakit? Kasi kasama mo si Kristo.
Yan. Trust that the Lord will help you move forward and guide you to make the best choices. Yan. Inulit ko lang po again. Focus on what's ahead. Yan. Tingin tayo sa harapan and move forward with confidence in Christ. Amen? Amen. Tandaan niyo po, malaki pong big word po yung confidence in Christ. Diba? Kasi yung iba po, dumadaan lang sa kanila yan. I have confidence in Christ. Diba? Dumadaan lang pero hindi nila talaga isinasa puso. Let me give you a way to appreciate that na dapat mayroon tayong confidence kay Kristo. Last year, yan, parang nabanggit ko sa youth, sa mga youth. Last year, meron ka bang mga mabigat na pinagdaanan? Diba? Diba? Meron ka bang mga na-overcome na pinagdaanan mong mabigat na battles na hindi mo alam kung paano mapagdaanan? Diba? Meron ganon. Or siguro meron ka pang mga battles na pinagdadaanan na hindi pa tapos hanggang ngayon. Amen. Diba? Pero look at you. Nandito ka. Kasama ka pa rin namin matatag sa pananampalataya. Bakit? Kasi kasama mo si Kristo. Amen? Amen. So honestly speaking, sa tingin nyo, sa sarili nyo, kung kayo lang ba yung lumaban nung nakaraang taon, kung hindi kasama si Kristo, kaya nyo ba? Hindi, di ba? Hindi naman talaga. Siguro, kakayan-kayanin, di ba? Pero, mahirap. Pero kung nung nandyan si Kristo, di ba? Dumaan ka sa buong taon, nalabanan mo lahat ng mga battles mo, napagtagumpayan mo yung mga pagsubok mo dahil kasama mo si Kristo. Amen? So, what will change? Ngayong 2026, kasama mo pa rin naman si Kristo, di ba? So let us have the confidence in Christ na ano man yung pagdaanan natin ngayon, anumang hurts, anumang disappointments, anumang trials, anumang pagsubok, kayang-kaya din natin malagpasan gaya ng dati. Bakit? Kasi kasama natin si Kristo sa bawat laban ng buhay. Amen? Amen. Again, iwanan na ang nakaraan. Let go. Diba? Hindi mo man ma-let go ngayon, I hope and pray this 2026, mabitawan mo na. And move forward. Look on what lies ahead with confidence in Christ. Amen? Amen. So number 2. Ayan. Pangalawa na po tayo. One word lang po yung number 2. Ano po yon? Start. Ayan. Another reason kung bakit hindi tayo makamove forward with God is because hindi tayo makapagsimula-simula. Diba? Ang hirap kasi magsimula. Bakit? Kasi puro plano, di ba? Puro pangako, puro isip. Ito yung gagawin ko ngayon, ito yung mga gagawin ko, di ba? Ganda-ganda ng plano, pero hindi naman nasisimulan. Hindi tayo makapag-start kasi wala pa man, natural tendency natin to, wala pa man, naghahanap na agad tayo ng dahilan para hindi magawa yung plano natin. O kaya, iniisip agad natin yung mga magiging hurdles o yung mga pagsubok doon sa plano natin. Di ba? Nagpaplano ka magbakasyon, ibakasyon yung family mo. Kaya lang, bago ka magplano, iniisip mo, isang ko namang kukunin yung pambakasyon namin. Di ba? Nagpaplano ka na bumili ng ganitong gamit. Pero isang ko naman kukunin yung pambili ng gamit, di ba? Hinaharangan agad natin. Ang negative natin magplano, ang negative natin mag-isip. Halimbawa, yung mga New Year's resolution na mag-iipon na. Sino dito yung nag-New Year's resolution na mag-iipon na? Ayan. Di ba? Kaya lang, Friday yung January. May pasok ba ng January 2? May pasok na ba nun? O kaya, Friday yung January 2 eh. Di ba? Wala pang pasok yung iba. Wala pang pasok, wala pang baon. Sa Monday na lang. Diba? Kaya lang pagbalik nung Monday, may activity agad, may kailangan niya agad bayaran sa school. O kaya pagbalik ng Monday, yung pang Christmas party mo sana na gift na hindi na-deliver noong nakaraang Christmas, biglang dumating si Shopee mo. Gastos na naman agad. So, next week na lang kasi wala na akong extra ngayon. Di ba? Pagdating naman ng next week, alanganin na. Bakit? 12, parang hindi yata magandang start mag-ipon yung 12, di ba? Sa 15 kaya, o 16, di ba? Kaya lang parang, ano ba yung 16? Parang hindi Monday yun eh. Dapat Monday yung start. Sa February na lang. Hanggang sa nakarating na ng December, wala pa rin naipon. Di ba? Bakit? Kasi we are looking forward for that perfect start, di ba? Ang problema, hindi naman ang problema is yung perfect na panahon. Ang problema natin is yung idea natin ng perfect na panahon, di ba?
So, sino yung New Year's resolution na magda-diet na? Yan, diet na ako ngayong 2026. Yan. Kaso nung January 1, ang dami pang initin na handa. So, kain muna, di ba? Okay, sige. Bukas, January 2, ako mag-i-start. Kaya lang pag may Graham pa, ano ba yun? May Graham pa. So, sa Monday na lang siguro, sa Monday. Kaya lang, pagdating ng Monday, hindi mo ini-expect, aabot pala ng Monday ang initan serya natin ng handa. So, at sarap pa ng pagkain, hindi na muna nagsimula. Sa February na lang ulit, di ba? February na start. Well, mga kapatid, the perfect day to start is today. Sabihin nga, today. Today. Ngayon mismo, if you want to start something, do it today. Ngayon. Amen? Sabihin sa katabi, start today. Siyempre, hindi lang sa katabi, sabihin mo rin sa sarili mo, start today. Ayan, kung may mga plano ka man, di ba? Kung gusto mo mang mag-journal, sino na mga akong mag-journal everyday in 2026, di ba? Kung gusto mo mang mag-journal, mag-start ka na ngayon, di ba? Wag mo nang hintayin yung Monday, wag mo nang hintayin yung next week, 'di ba? Mag-start ka na mamaya pag uwi mo, 'di ba? Hindi naman porket madami ka ng words of God na dinig ngayon, tama na 'yon, 'di ba? Hindi na pwedeng wala na mamayang gabi. So mag-start ka today. Ano man yung mga New Year's resolution mo, ano man yung mga plano mo, simulan mo ngayon. Amen. Amen. Ecclesiastes chapter 11 verse 4, tignan niyo po ito, napakagandang verse. If you wait until the wind and the weather are just right, you will never plant anything and never harvest anything. Sa mga nagtatanim, yan, baka po makarelate kayo. Kung hihintayin yung maging tama ang panahon, di ba? Kung tama ang panahon para magbungkal, ang init-init, maya-maya, pag kumulimlim, doon ako magsisimulang maghukay. Doon ako magsisimulang magbungkal. E paano hindi uminit? Ay, hindi kumulimlim, di ba? Kumulimlim, alas 4 na. Kaya alas 4, kakamerienda ko lang bukas na. Hanggang bukas na ulit. Bukas na ulit. Mga kapatid, kung hintay ng tamang pagkakataon, kung hanap ng dahilan para makapagsimula, hindi tayo makakapag-start. We will never plant anything. We will never harvest anything. Amen? Amen. Kaya mag-start today. Ngayon mismo. Amen? Amen. So, kakahanap natin ng perfect time na simulan yung mga plans natin, hindi na tayo makapagsimula. Mabilis lang ang panahon. Mahugulat ka, Pasko na naman. Di ba? Wala ka pa ding ipon, December na ulit. So, bawi na lang ulit next year sa 2027, di ba? Parang ang layo pa naman ng 2027 para gawing backup plan. Magsimula ka na ngayon. Amen? Amen. Ayan. So, yung example natin is personal goals pa lang, 'di ba? Paano pa kaya pag spiritual goals na, 'di ba? Sino dito yung may mga spiritual goals ngayon 2026? Taas kamay. Amen. Yung iba po. Ayan. Sige, good for you if you have your spiritual goals for this year. Pero, mind yung mga kapatid, gusto ko na sabihin sa inyo na kung mayroon kang spiritual goals na maganda ngayong taon, mas magiging active ang kaaway sa buhay mo. Diba? Halimbawa, you plan na mag-journal, naku, lalo kang iinisin ng kaaway natin. Lalo kang bibigyan ng reasons para hindi mag-journal, 'di ba? Nitong nakaraang linggo, ang aga mo lagi nagising, 'di ba? Ngayon, pag binalak mong mag-journal, parang late ka yata nagigising. Kailangan mo nang gumayak, kailangan mo nang pumasok ng school, 'di ba? Nung mga nakaraang araw, parang laging ang dami mong time paggabi para makapag-journal, para makapag-devotion. Pero ngayon binabalak mo mag-start, parang pagod ka na yata pag uwi mo ng bahay, parang nakakaantok na yata, 'di ba? Mas magiging active ang kaaway kapag ka ang plano mo at ginagawa mo ay para sa Diyos. Kapag ka ang ginagawa mo ay makakapagbigay ng papuri at karangalan sa Diyos. Bakit? Gaya nga ng nasabi natin dati, 'di ba? Hindi ka pag-aaksayahan ng kaaway kung wala ka namang gagawing mabuti para sa Diyos. Kung wala ka namang gagawin para sa kaharian ng Diyos. Amen? Bakit? Wala namang gagawin yan eh. Doon ako sa active, siya yung guguluhin ko. 'Di ba? So, kaya nga mga kapatid, magalak tayo kapag iniinis tayo ng kaaway. Bakit? Kasi alam niya na may magagawa ka para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Amen. So, wag maging reason
na iniinis tayo ng kaaway para hindi tumuloy, di ba? Yan na naman si Taning, yan. Ayan na naman yung kaaway, iniinis na naman ako, di muna ako mag-journal. Hala, natalo tayo ng kaaway, di ba? Dapat, mentras na iniinis ka niya, lalo ka magpatuloy. Amen? Amen. Mahirap bumangon pag linggo, bangon! Amen? Amen? Di ba? Parang ayoko yatang magsimba. Akayin mo yung sarili mo, magsimba ka. Amen? Parang ayoko yatang magbukas ng Biblia. Buksan mo yung Biblia mo. Amen? Diba? Labanan mo habang iniinis ka niya. Inisin mo rin. Gawin mo yung best mo. Ibigay mo yung best mo para sa Panginoon. Amen? Amen. Ganun po ang gawin natin. Diba? Makipaglaban tayo. Huwag nating hayaan na ang gawain ng kaaway, ang pangiinis ng kaaway, ang maging dahilan para hindi natin gawin ang kailangan natin gawin sa kapurihan ng Diyos. Yan. Another thing na pumipigil sa atin to start is thinking na it's too late to start again, di ba? Kapatid, tandaan mo to, it's never too late. Sabihin sa katabi, it's never too late. Yan. Kung gusto mo mag-serve sa ministry, go. It's never too late. Kung gusto mong humayo at mag-start ng Bible study, go. It's never too late. Always remember, basta gawain ng Diyos, kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Sige ba, palakpakan pa natin ang Diyos. Amen. Isaiah 41:10 says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." Diba? Mahina na ako kasi bakit ba naman kasi ngayon ko lang nakilala si Lord kung kailan ganito na yung edad ko? Kapatid, it's never too late. Diba? Mas pasisiglahin ka ni Lord. Kung gusto mong gumawa sa kanyang gawain, mas pasisiglahin ka niya. He will strengthen you. Diba? Kung gusto mong sumama sa ministry, huwag kang matakot. Kausapin mo lang ang ating mga care leaders kung may gusto kang gawin. Diba? Kasama mo ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Diba? Kaya naman kapatid, it's never too late. If you want to serve the Lord, kung gusto mong pumasok ka sa ministry, kung gusto mong mag-start ka ng Bible study, reach out ka lang sa ating mga care leaders. And sama-sama tayo as a family to move forward with God. Amen? Amen. Yan. So, number 3, yan. Pangatlo na po. Sabi sa inyo, mabilis lang tayo. Number 3 is keep moving forward. Ano po yung una? How to move forward with God? Number 1 is forget the past. Iwan mo na yung nakaraan and focus ka on what lies ahead. Number 2, one word is start. Magsimula ka, di ba? Kasi hindi ka talaga makakagalaw, hindi ka makakapag-move forward kung hindi ka magsisimula, kung nandyan ka lang. And number 3 is keep moving forward. Yan, nakapagsimula ka na, di ba? Hey, mahirap kalimutan ang nakaraan. Mahirap po. And mahirap din magsimula kasi ang dami nating kondisyon, di ba? Ang dami nating kondisyon para makapagsimula. Pero mas mahirap po na magpatuloy-tuloy, di ba? Kasi gaya ng nabanggit natin kanina, if you are moving forward with God, mas active ang kaaway, di ba? Mas mang-iinis siya. Bakit? Kasi nga, alam niya na may gagawin kang mabuti. Alam niya na makakapagbigay ka ng kapurihan sa ating Diyos na buhay. So, kaya nga, magalak ka pag nararamdaman mong iniinis ka kasi ibig sabihin, may magagawa ka at may ginagawa ka para sa Diyos. Diba? One thing kung bakit hirap ang madami magpatuloy, diba? Dahil madalas, when things get tough, humihinto na. Diba? Pag nahirapan na, bigla nang hihinto. Kapag hindi na masaya, wala na. Humihinto na, nawawala na. Kapag hindi na madali, bahala na kayo dyan. Dito na lang muna ako sa bahay. Diba? Kapag hindi na convenient, maulan, dyan na muna kayo pag okay na yung panahon. Yan na, humihinto na. Kaya tuloy ang nangyayari, hindi ka nag-grow. Hindi tumatatag kasi hindi nabibuild ang character. Kasi kapag tayo po ay nakatagpo ng trials, hindi na magpapatuloy,
tapos hihinto na tayo, hindi po mabibuild ang ating character. James chapter 1 verses 2 to 5 says, ayan, medyo mahaba po, medyo madami po, sabayan nyo nga po ako. Verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that testing of your faith produces perseverance. Sige po, next pa, tuloy po natin sa verse 4. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Yeah. So anong sabi sa verse? Consider it pure joy. Magalak ka. Bakit? Kasi it produces perseverance. Diba? Nagiging matatag tayo. And here is a very good reminder sa bawat isa. Kasi pag dumating yung pagsubok, tapos hindi na natin alam yung gagawin, kaya hindi na tayo papatuloy, here's the reminder sa verse number 5. Yeah. Huwag huminto. Sa halip, basahin po natin anong gagawin. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault. Yan. And it will be given to you. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, anong kailangan gawin, ask God. Tanungin mo daw ang Diyos kung ano yung gagawin. Diba? Kasi baka minsan, pag humirap na, pag nahirapan na, hihinto na lang. Diba? Hindi na magtatanong sa Diyos, Lord, ano bang kailangan kong gawin? Ang ginagawa na lang, Lord, di ko na kaya, bahala ka na dyan. Hindi. Ask God for wisdom, who gives generously without finding fault. Hindi sa'yo sasabihin ng Diyos na, ikaw kasi anak, ang kulit-kulit mo. Ikaw kasi anak, lagi kang absent. Hindi. Hindi siya maghahanap ng fault, tuloy-tuloy. Diba? Ask God, manghingi ka ng wisdom, ibibigay niya sa'yo. No questions asked. Ibibigay niya sa'yo. Lord, ano po bang dapat kong gawin? Di ko na alam yung kailangan kong gawin. Diba? Ibibigay niya sa'yo. Kailangan mo lang gawin is humingi ng wisdom sa Diyos. Amen? Amen. Dumating na ba kayo sa point na hindi nyo na alam yung gagawin nyo? Diba? Did you ask God for wisdom? Amen. Praise God. O yung iba, iniwan na lang, bahala na. Iniwan na yung laban. Diba? Always remember, kasama mo palagi ang Diyos. Amen? Amen. Kailanman, hindi ka niya iniwan sa anumang pinagdaraanan mo. Amen? Amen. Magpatuloy lang. Magpatuloy lang kapag hindi na alam ang gagawin, di ba? Kung hindi mo na alam gagawin, anong kailangan? Ask God for wisdom. Tanungin mo ang Diyos, Lord, ano ba yung kailangan kong gawin, di ba? Or kung wala ka nang magagawa talaga para sa sitwasyon, ibigay ang laban sa Diyos. Amen? Amen po ba? Ibigay mo sa Diyos kung wala ka na talagang magagawa. Marami kang bagay na pwedeng gawin, but please, ito ang huwag na huwag mong gagawin. Huwag kang susuko. Amen? Sabihin sa katabi, huwag kang susuko. Never ever give up. Never ever stop. Keep on keeping on and keep on moving with God. Amen? Amen. So, another reason kung bakit karamihan hindi nagpapatuloy sa mag-move forward is because they feel stuck. Diba? Naranasan nyo na ba yun? Yung parang wala namang nangyayari, parang wala naman akong growth, parang paulit-ulit na lang, attend ako ng Sunday, pag-praise and worship, word of God, magka-closing prayer, uuwi, parang wala namang nangyayari. Naranasan nyo na ba yun? Naramdaman nyo ba yun at some point in time? Parang stuck kayo, parang wala naman, same lang. So, ano pong kailangan natin gawin when we feel stuck? Pag feeling natin, wala na, hindi na tayo nakakagalaw. Thank you, brother. Yeah. So, ang kailangan po natin gawin is magpatuloy lang. Sabihin sa katabi, magpatuloy lang. Yan. Keep moving and you do what you do best. Ano ba yung best na ginagawa mo? Iyan. Yung pagpunta mo sa church. Yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos. Yung paglilingkod mo sa Diyos. Keep moving. Bakit? Kasi kung na-stuck ka at hindi ka gagalaw, anong mangyayari sa'yo? Diyan ka na lang talaga. 'Di ba? Kung di mo man alam yung gagawin mo, tas na-stuck ka na, gumalaw ka lang.
Move forward, magpatuloy ka lang. Keep moving and do what you do best. Bakit? Kung mali man yung direksyon na tinahak mo, at least nalaman mo, pwede kang bumalik at pumunta sa direksyon na ipinapalakad sa iyo ng Diyos na buhay. Amen? Amen. Kasi kung dito ka lang, hindi mo sinubukan, ay dyan ka na lang talaga. Hindi ka makakaalis. Amen? So, mas mabuti pa yung lumakad ka. Kung tama, edi good. Diba? Thank you, Lord. Kung mali, balik. Lord, ano pong kailangan kong gawin dito? Yan, tama na. Thank you, Lord. Laban ulit, di ba? Hindi naman ibig sabihin na nakarating ka na sa gustong patunguhan sa ng Diyos, okay na lahat, wala nang problems. Hindi, sunod-sunod yan. Pagdating mo dito, meron ulit. O, paano pag na-stuck ka, dyan ka na lang ulit. Hindi, hingi ka ng wisdom sa Diyos, lakad, tama, thank you, Lord. Lakad, mali, thank you, Lord, balik. Lakad, mali, thank you, Lord, balik, di ba? Hindi natin sinasabi na kapag nanghingi ka ng wisdom sa Diyos, ibibigay niya kaagad sa iyo. Or hindi natin sinasabi na kapag nangusap sa iyo ang Diyos, maiintindihan mo agad, di ba? Minsan talaga pag nangusap sa iyo ang Diyos, pag hindi mo maintindihan, pero gawin mo lang, 'di ba? Maraming bagay na nangyari, maraming bagay tayo na pagdaanan na hindi natin alam kung paano, 'di ba? Hindi natin alam kung anong nangyari, pero dahil sinabi ng Diyos na anak, magpatuloy ka, kasama kita, na pagtagumpayan natin. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Yan. Amen. So balikan mo 'yun whenever you feel stuck. Nangyari na sa iyo dati to. Kasama ko ang Diyos, tinulungan niya ako. Ang Diyos natin noon ay Diyos pa rin natin ngayon. Kung faithful siya noon, faithful pa rin siya ngayon. Kung sinamahan ka niya noon, sasamahan ka pa rin niya ngayon. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Thank you, Lord. Ayan. So, wag hihinto. Magpatuloy. Anong gagawin? Keep moving and do what you do best. Ano yung best na ginagawa mo? Yung best na ginagawa mo para sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. So, makakaasa ba ang OCWMMI Pampanga na kapag nahirapan, you will keep moving and do what you do best? Amen. So, hindi na lang sa amin, makakaasa ba si Lord na kapag things get tough, pag feeling mo stuck ka na, hindi ka mananatili sa bahay, you will keep moving and do what you do best? Amen. Yan. So, maraming salamat sa mga nag-amen. Yan. Inaasahan namin na hindi kayo mawawala kapag hindi na convenient, kapag hindi na kayo masaya, kapag medyo parang nanlalamig na, hindi tayo mawawala. Amen? Amen. Hanapin natin yung joy. Hanapin natin yung joy na binibigay ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Andyan din si Joy. Pwede kayong pasayahin ni Joy. Amen? Yan. So, kapag feeling stuck ka na, magpatuloy lang. Magpatuloy lang, magpatuloy lang. Bakit? Kasi it builds perseverance and in turn, builds to character and it gives us hope. Hope. Romans chapter 5, verses 3 to 5. Napakagandang verse po nito. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character. And character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Yeah. Our hope in the Lord will never ever disappoint us. Amen? Amen. Meron na bang pagkakataon na na-disappoint kayo nung umasa kayo sa Diyos? Diba? Meron na. Kung meron man, magpatuloy ka lang. Bakit? Kasi hindi pa tapos ang Diyos. Amen? Amen. Alam naman natin to, di ba? The Lord works in mysterious ways, di ba? At ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan natin. Amen. Baka kaya akala natin, hindi niya tayo sinamahan kasi tumigil ka na sa isang punto, pero hindi pa pala tapos ang Diyos sa iyo. Amen? May mga ganyang pagkakataon and mahirap po yan. Napagdaanan na po natin yan. Akala mo,
iniwan ka na ng Diyos, akala mo wala na talaga. Pero hindi, magpatuloy-tuloy ka lang. Bakit? Kasi yung sitwasyon mo ngayon, hindi pa tapos. Amen? Anak ka ba ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, deserve mo bang maging masaya? Deserve mo bang pagpalain ka? Amen. Siyempre, anak ka ng Diyos di ba? Pero hindi naman dahil deserve mong maging masaya, hindi naman dahil deserve mo na pagpalain ka, ayan, masaya ka na agad, pinagpala ka na agad, di ba? Gagawa ang Diyos ng mga bagay, gagawa ang Diyos ng mga pagkakataon para subukin ka, para palaguin ka, para pag napagtagumpayan mo, makita mo ang tunay na kasayahang nagmumula sa Diyos. Amen? Ang tunay na pagpapala na nagmumula sa Diyos. Amen? Amen. So ano pong halaga nun? Ano pong halaga ng sinabi ko? Na makikita mo yung tunay na kaligayahan at tunay na pagpapala. Kung feeling mo, wala pa sa iyo yung tunay na kaligayahan. Kung feeling mo, wala pa sa iyo yung tunay na, pagpapala, isa lang ibig sabihin nun. Wala ka pa doon. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen? Amen. So anong gagawin kapag hindi mo maramdaman? Magpatuloy-tuloy lang. Keep moving and do what you do best. Amen? Amen. Kasi at the end of the day, darating din yung pagkakataon na yan. Darating din yung araw na yan. Darating din yung panahon na yan. And masasabi mo, Lord, thank you, Lord. Buti na lang nagpatuloy ako. Everything is worth it. Amen? Amen. Yan. Again, magpatuloy-tuloy lang hanggang sa dulo. Hanggang makuha natin, hanggang maranasin natin yung true joy na nagmumula sa ating Diyos na buhay, hanggang sa maranasan natin yung tunay na super blessing na ipinapangako ng Diyos para sa atin. Amen? Amen. Yan. And panghuli, number 4. Yan. Panghuli na po tayo. Ano po ulit yung una? Forget the past. Iwanan na ang nakaraan and focus on what lies ahead. Pangalawa is, importante, pangalawa, number 2, start. Yan, wag natin kalimutang magsimula. And number 3 is, keep moving forward. Tuloy-tuloy lang tayo. And number 4, focus on Jesus. Yan. Another reason kung bakit hindi tayo maka-move forward. Bakit? Kasi nakafocus tayo sa tao, hindi sa ating Panginoon. Amen? Amen. Marami kasi, sa panahon ngayon, dahil uso na yung social media, makita mo yung mga classmates mo, ang layo na ng narating, di ba? Yung mga kabatchmates mo, ang ganda na ng buhay. May sarili ng bahay, may sarili ng negosyo, parang hindi nauubusan, di ba? So ibinabase natin kung ano na ba tayo base doon sa narating at kalagayan ng mga taong nakapaligid sa atin, di ba? Buti pa si ganito, ganyan na. Buti pa si ganyan, ganito na, di ba? Sabay lang naman kami. Ano bang nangyari, di ba? And sa mga panahon na 'yon, kapag nagkukumpara ka, feeling mo ang bagal mo, feeling mo na-stuck ka na, feeling mo wala ka nang patutunguhan, di ba? Kaya ang tendency, nadadown ka. Parang wala naman nangyayari, di ba? Parang late na ako, yung mga kabatchmates ko, ang ganito na. Ganito na yung nangyayari sa buhay nila, di ba? Parang yung mga classmates ko dati, ang ganda-ganda ng buhay. Parang hindi naman ako muusad. Bakit? Kasi nakatingin ka sa iba. Mga kapatid, tandaan po natin, iba-iba ang journey natin. Amen? Iba yung takbuhin niya, iba yung takbuhin mo. Amen? Marahil maaga siyang nakarating sa finish line, sa kaginhawaan, tapos ikaw nasa kalagitnaan pa lang. Diba? Pero hindi ka patapos. Diba? Kaya nga anong gagawin? Magpatuloy-tuloy lang. Amen? Amen. Hindi mo rin naman alam kung ano yung hirap na pinagdaanan niya para makarating doon. Amen? Nire-ready lang ng Diyos ang lahat para sa iyo. Sino dito kapag binigyan ng 10 milyon, maliit na kasi 1 milyon, di ba? Ng 10 milyon, mamamanage nila. Di ba? Hindi agad mawawala, hindi mauubos sa loob ng 1 buwan, 2 buwan, o 1 taon. Ready na ba kayo sa 10 milyon? Di ba? Baka kaya hindi pa dumadating kasi hindi pa ready. Baka kasi mamaya, masayang lang ang pagpapala, di ba? Tandaan natin, sayang ang pagpapala kung ang tatanggap ay hindi handa. Kasi baka masayang lang ang ganda-ganda ng mga blessings na nilaan sa'yo ng Diyos. Kaya lang nung nakuha mo, bigla ka namang nawala sa Kanya.
tas kung ano nang nangyari sa buhay mo, sinisi mo pa ang Diyos. Amen? So, kaya binibuild ang character natin, binibuild tayo ng mga trials, nagkakaroon tayo ng perseverance, tayo matatag tayo, binibuild ang character natin so that makayanan natin and mamanage natin na maayos yung sobra-sobrang pagpapala na ibibigay sa atin ng Diyos na buhay. Amen? Amen. So, huwag kang mag-focus sa tao. Mag-focus ka sa plano ng Diyos sa iyo. Amen? Amen. Focus on Jesus. Hebrews chapter 12 verses 1 to 2 sa NIV. Yan. Therefore, since we are surrounded by such a great crowd of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Napapaligiran naman tayo ng mga super blessed na tao, di ba? Kaya tingnan mo na lang sila. Tingnan mo kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Amen. Tumingin tayo kay Jesus, hindi sa tao. Bakit? Kasi kapag sa tao tayo tumingin, madidisappoint tayo. Pero pag kay Kristo, never ever tayong madidisappoint. Amen? Amen. Those who hope in the Lord will never ever be disappointed. Amen? Amen. And finally, last verse, Philippians chapter 1, verse 6. Yan. Last verse po, sabayan niyo po ako. Being confident of this, that He who began the good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Amen. Kaya na sinasabi ko kanina pa, keep moving and do what you do best. Magpatuloy ka lang, lumakad ka lang, lakaran mo lang yung daan na inilatag sa iyo para ng Diyos. Bakit? Kasi darating yung panahon, darating yung pagkakataon na makikita natin ang glory ng ating Diyos na buhay. He will carry you into the completion until the day of Christ Jesus. Darating din yung panahon. Sige ba, palakpakan pa natin ang Panginoon. Darating yung panahon na mararanasan mo rin yung tunay na joy. Darating din yung panahon na mararamdaman mo rin, eto na nga yung Macarius na dinideklara ko. Eto na yung super blessed na buhay na dinideklara ko. Andito na yung sobra-sobrang pagpapala na galing sa aking Diyos, sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Kaya, move forward with God. Magpatuloy-tuloy lang. Amen? Amen. And let me end with this, na lagi ko nababasa to na life is not a race. Hindi siya karera. Buhay ay hindi karera. It is, sabi nila, it is like a marathon. Diba? So, hindi siya pabilisan. Hindi siya pabilisan. Hindi porket nauna yung kasama mo ay nanalo na siya. Hindi. Lahat tayo ay tumatakbo sa isang marathon. Ano ba meron sa marathon? Merong finish line. At lahat ng finisher mayroong medalya. Ganon din tayo. Kung tayo ay finisher sa mga trials ng buhay natin, meron tayong ano sa atin? Corona, di ba? Ito pala, last verse, James 1:12. Blessed is the one who perseveres under trial, having stood the test. That person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Yan. So, mayroon tayong kanya-kanyang takbuhin, meron tayong kanya-kanyang medalya, meron tayong kanya-kanyang korona pag napagtagumpayan natin ang mga hamon ng buhay na ininda ng Diyos para lakaran natin, para patatagin tayo, at para maging handa tayo sa pagpapalang hinanda niya para sa ating lahat. Amen? Amen. At the end of the day, pagdating mo ng finish line, pag nag-cross ka sa finish line, nandoon si Kristo para igawad sa iyo ang korona, may tapik pa sa balikat, meron pang commendation yan. Sasabihin sa iyo, well done, my good and faithful servant. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Ayan. Lagi natin tatandaan, we have our unstoppable momentum. So, keep moving and do what you do best. Yan. Kaya naman ang ating Macarius Challenge ay start moving forward with God
today. Ngayon na, huwag mo lang hintayin yung bukas. Kung gusto mong sumama kung gusto mong lakaran ang daang ihinanda sa iyo ng Diyos, lakaran mo na ngayon at napaka-importante, do it together with God. Isama natin ang Diyos sa ating paglakad, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen? Amen. Sige po, let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalala mo na aming napakinggan, Panginoon, on how we can keep moving forward na kasama ka, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon. Hipuin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, na iwanan na namin, Panginoon, yung mga pangit na nakaraan, Panginoon. Dalhin namin ang mga lessons na natutunan namin dito, Panginoon, and have confidence in you, Panginoon, na dahil kasama ka namin, Panginoon, ang mga trials at pagsubok na nakahanda para sa amin ay aming mapagtatagumpayan, Panginoon. Lord God, help us to start today yung mga pinaplano namin na paglilingkod sa iyo, yung mga pinaplano namin na gagawin namin para sa iyo, and maging para sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, masimulan at magawa na namin ngayon, Panginoon. And Lord God, alam namin na hindi madali ang aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Kaya po, hipuin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, na patuloy na magpatuloy at magpatuloy ano man ang mangyari sa buhay, Panginoon. Lord God, bigyan niyo po kami ng kalakasan. Give us the strength, Panginoon, to carry on and keep moving sa anumang hamon ng buhay, Panginoon. And Lord God, we pray, Panginoon, na sa anumang nangyari sa aming buhay, hindi mawala ang focus, ang tingin namin sa iyo, Panginoong Jesus. The starter and finisher and perfecter of our faith, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon. Kami po sama-samang magpapatuloy na lumakad, Panginoon, para sa iyong kapurihan. We will keep moving with you, O Lord, sa taong 2026, Panginoon, at sa mga susunod pa na taon, Panginoon. Hanggang sa marating namin ang tunay na pagpapala, ang tunay na kaligayahan. Hanggang dumating yung araw na magkita tayong muli, matapik mo kami sa balikat at masabi mo sa amin kung gaano kaganda yung ginawa naming paglilingkod para sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa bawat gagawin namin sa buhay namin, Panginoon, kayo po ang maging sentro at kayo po ang maitaas. Hindi po kami ang makita, kundi ang kagandahang loob mo, ang kabutihan mo, ang katapatan mo sa aming mga buhay. And let it shine up, amen, Panginoon. Magliwanag ang iyong kabutihan, kagandahang loob at katapatan sa amin at makita ng aming mga kapatid, makita ng aming mga mahal sa buhay kung gaano ka katapat, kung gaano ka kabuti, gaano ka kadakila. Nang sa ganon, madala namin sila sa bahay-sambahan mo, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, we can bring one soul, kahit isa lang, for you, Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon, and we give back all the glory and praises to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. So ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Start moving forward with God today. Kung may gusto man tayong gawin para sa kapurihan ng Diyos, gawin na natin today. Amen? Amen. Stay super blessed in Christ. We are Macarius. To God be the glory. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita more like sa ating YouTube channel, The Family Teacher TN. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!